Ang ating ebanghelyo ngayong linggo, ika-25 araw ng Mayo, ay nagmula kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na ay sumasampalataya kayo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection ay nagmula kay Father Ador Javier. Cool ka lang. Kapag ang tao na-terrorize sa mga nakikita at nababalitaan na mga pangyayaring kagaya ng pagsabog ng bomba sa mall o simbahan, talagang nandoon ang takot at walang kapayapaan sa sarili. Gaano ba kahalaga na mamuhay tayo ng matiwasay, walang gulo, walang takot, mamasyal, at punong-puno ng kapayapaan? Mahalagang unawain at pagnilay-nilayan ang isa sa mga mensahe sa ating ebanghelyo ngayong linggo, na ipinangakong ibibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad habang sila'y nasa huling hapunan at malapit na siyang hulihin upang ipako sa krus. "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Anong klaseng kapayapaan ang sinasabi ni Jesus na galing sa kanya at hindi galing sa mundo? Naalala ko ang isang pangyayari sa probinsya noong bata pa ako. May bagyo noon, malakas ang hangin at maraming punong kahoy sa paligid ng aming bahay ang talagang binabayo at inuuga ng malakas na hangin na may kasamang ulan. May nakita akong isang ibon na nakakapit sa sanga ng puno. Kahit ang puno ay gumagalaw sa lakas ng hangin, ang ibon ay hindi natitinag dahil sa matatag na pagkakakapit sa sanga ng puno. Sa tingin ko, ito ang magandang larawan ng tunay na diwa ng kapayapaan na sinasabi at ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang pagiging matatag, matapang sa buhay, cool na cool. At hindi natitinag ang sarili kahit ang paligid ay may kaguluhan at ang buhay ay binabagyo ng mga problema. May kapayapaan sa sarili kahit ang palibot o kinalalagyan ay walang kapayapaan. Nanatiling nakakapit sa pananampalataya at pag-asa sa Panginoon. Pinangahawakan sa buhay ang mga turo at salita ng Diyos na siyang tunay na sanga na dapat kapitan sa panahon ng kaguluhan o problema. Kaya dinugtungan ni Jesus ang kanyang sinabi na huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Si Jesus mismo ang tunay na diwa ng kapayapaan, hindi ang lugar o kapaligiran na walang kaguluhan o walang problema. Kaya mahalagang alalahanin at palaging isaisip ang pakiusap ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Ito'y para rin sa atin na hindi makaiwas na ma-terrorize ng mga nakikita, naririnig, at nararanasang mga pangyayaring tila walang
kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa oras ng pagsubok, naway lagi kong alalahanin ang kapayapaang handog mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating takeout for the week. Si Jesus mismo ang tunay na diwa ng kapayapaan, hindi ang lugar o kapaligiran na walang kaguluhan o walang problema.